Okay? Madali lang pag-aralan si Java kung makikinig ka ng mabuti. Okay? Kasi medyo makalat yung code niya. Ngayon, ipapaliwanag ko sa inyo isa-isa yung mga code dito, pero hindi nyo sila kailangan lahat maintindihan agad. Okay? So gusto ko lang kayong magkaroon ng kumbaga parang principles. Meron lang tayong konting knowledge kung para saan yung mga code na to. Do, hindi pa natin siya pag-aaralan lahat. Okay? Kasi parte to ng bigger picture. Okay? So sisimulan na natin, guys. Okay, maglalagay ako dito ng comment. Paano ba maglagay ng comment? 2 slash. Ayan. Pag sinabi natin comment, guys, ibig sabihin, pwede tayong magsulat dito. Pwede natin gawing notes or description yan. And hindi yan kasama sa code. Okay? Pag niran natin to, hindi siya kasamang babasahin. Kumbaga, iba-bypass yan. Bakit? Comment lang kasi yan, hindi yan code. Okay, guys? So ngayon, maglalagay ako ng comment. Siguro dito na lang sa baba. Ito yung magiging pinaka-notes natin. Okay? 2 slash. Yan yung comment. So itong code na nakikita ninyo, guys, ito yung pinaka-simpleng code na pwede naming ibigay at ituro sa inyo bilang stepping stone or introduction sa Java programming. So ang tawag sa code na to, guys, or sa program na to is Hello World. Ayan, sobrang sikat nito sa mga first year. Ayan. So ngayon, bakit nga ba Hello World yung pinaka-simpleng program na pwede naming ipakita sa inyo? Kasi dito, guys, 4 na lines lang. Kung tutuusin, 3 nga lang yan kasi yung 2 curly braces na. Makikita na natin kung paano nagra-run yung Java programming language. Simulan na nating mag-code. So, pagka nagko-code tayo sa Java, mapapansin niyo ito yung lagi nating inuuna. Okay? Nagme-mention tayo ng public. Ngayon, guys, papaliwanag ko kung ano yung public. Isa-isahin natin, syntax by syntax. Hindi natin kailangan maintindihan lahat, pero kailangan nating maintindihan konti. Okay? Para hindi naman tayo parang type lang tayo ng type, hindi naman natin naiintindihan. So, maglalagay ako ng comment, papaliwanag ko ano ba yung public, yung unang public na nakikita natin. Pag sinabi nating public, guys, ang tawag dito is access modifier. Yung pangalan niya, isa siyang access modifier. Okay? Bakit siya public? Kasi merong iba pang uri ng access modifier. Merong private, merong protected. So marami yan, guys. Okay? So ang pinaka-popular, lagi natin ginagamit is yung public. Pag sinabing public, any class can access. Kaya nga siya public. So principles lang muna, hindi nyo pa kailangan maintindihan. Basta tandaan nyo lang yan. Pagkatapos ng public, meron tayong sumunod na word, yung public class. Ngayon, ano naman yung class? Okay, yung class naman paliwanag natin. Yung class, guys, para siyang template or blueprint. Okay, guys. Ngayon, para maintindihan ninyo kung bakit siya naging template at bakit siya naging blueprint, okay? Papaliwanag ko sa inyo yung object, pero hindi pa natin to ngayon pag-aaralan. May mention ko lang para magets ninyo kung ano yung class. Meron kasi tayong tinatawag na object kaya meron tayong class. So, ano yung object? For example, guys, ganito. For example, yung object natin is bahay. Ayan. Yung bahay, para makagawa ka ng isang bahay or ng isang object, kailangan mo ng blueprint. Okay? Kailangan mo ng class, kumbaga. Bakit? Kasi yung blueprint, yun ang magsasabi ng attributes and behavior ng isang object. Kumbaga, siya ang magde-define or magde-describe kung anong klase ang mangyayari dun sa object. Okay? Kunyari, yung bahay dapat kulay blue, may kuryente, may wifi, may tubig, ganun, guys. Okay? So, kumbaga, yung bahay, yun yung object. Ngayon, yung object, kailangan nating i-describe yun para makagawa tayo. Meron tayong blueprint or sa programming is class. Okay? So, hindi pa natin ito pag-aaralan itong object. Minimension ko lang para magkaroon kayo ng idea kung ano yung class. Yung class, yan ay isang blueprint or template. Okay, ngayon na naintindihan na natin yung class. Anong sunod? Sunod niyan, meron tayong minimension ng mga pangalan. So, for example, kagaya sa akin kanina, tutorials yung nilagay ko. So, ito, user-defined. Okay? Pag sinabi natin user-defined, wala siyang permanent na word. Kumbaga, yung user, ikaw bahala kung anong gusto mong ipangalan dyan. So, ang tawag dyan, guys, is class name. Okay? Class name, user-defined. Kumbaga, depende sa user. Pwedeng tutorials, pwedeng videos, yan. Pwedeng kahit ano pangalan mo, di ba? Kung bahalang mag-decide. So, i-declare mo yung class. Gagawa ako ng isang public na class. Ang pangalan ay tutorials. Ganon. Okay, guys? Ngayon, speaking about class name, usually, guys, yung class name dapat same yan ng file name. Ngayon, ang tanong, ano ba yung file name natin? Ito, guys, nakita ninyo. Yung tutorials.java. So, dapat, usually, commonly, guys, kung ano yung pangalan ng file name, yun din yung pangalan ng class name. Okay? Kasi kung hindi, magkaka-error tayo. So, makakita kayo minsan ng mga nag-aaral or mga student, nagra-run sila ng code, okay? Sinusubukan nila mag-run ng code. Wala namang syntax error, wala namang problema sa syntax, sa code. Pero bakit nagkaka-error? Kasi guys, mismatch or hindi magkapareho yung class name dun sa file name. Okay? So, dapat magkapareho yan. Pagkatapos natin i-mention, guys, yung class name, ang sunod niyan, naglalagay na tayo ng curly braces. Okay? Sabihin, lahat ng code na nasa loob nito, guys, nitong curly braces, pagmamay-ari ng class na tutorials. Okay? Or non-tutorial class. Yan. So, ito na yung class natin. Public class tutorials, tapos curly braces. Yan na yung class natin. Sa loob ng class, meron pa tayong isa pa. Ang tawag naman doon is method. Okay, guys? Meron tayong tinatawag
tinatawag na method. Sa ibang programming language, parang function ang labas nito guys. Okay, method. Ngayon, yung method, hindi yun basta-basta. Okay, meron yung tinatawag na entry point. Yun yung kasunod na lagi nating tinatype. Ano yun? Ito yun guys. Lalagay tayo ng public. So, public pa rin. So, same pa rin siya ng kahulugan nito, guys. Ibig sabihin nito, pwede siyang i-access anywhere. Okay? Public, static. Yan. Dito na ngayon. Ito nga yung pag-usapan natin. Bakit natin sinasabi na static? Anong ibig sabihin ng static? Pag sinabi natin static, guys, ibig sabihin yan, yung method na yan, guys. So, this method belongs to the class. Okay? Kumbaga, pag sinabi natin na static, ito yung entry point natin, di ba, sa method. Inilagay mo static. Ibig sabihin, yung method na to, yung method na gagawin natin ngayon, belong to or pag-aari to nung tutorial na class or yung class na tutorials. So, yun lang yung tandaan ninyo. Hindi nyo pa kailangan masyadong alamin. Sinabi natin static, this method belongs to this class. Okay, guys. Public, static. Pagkatapos niya, meron tayong void. Ano naman yung void? Ito naman. Again, hindi nyo kailangan intindihin masyado or maintindihan lahat. Okay? Principles lang or glimpse lang. Maintindihan nyo lang ng konti para may ideya kayo. Hindi lang tayo basta type. Pag sinabi natin void, isa tong uri ng method, okay? Marami kasing uri ng method, guys, okay? So, yung void, isa yon sa mga uri ng method. Anong klaseng uri itong void? Pag sinabi natin na void, guys, ibig sabihin yan, walang return na value. O, again, hindi nyo na naman yan maiintindihan sa ngayon. Okay? Gusto ko lang mag-gets ninyo, mag-take notes lang kayo na yan. Pag sinabi natin void, walang return na value. Saka na natin maintindihan, kaya pala void, kaya pala static, kaya pala public. O, yun. Sa dulo yan, guys, okay? So ngayon, intindihan lang muna natin. Pagkatapos ng void, next nating i-mention is yung pangalan naman ng method, okay? Which is commonly, main yung nilalagay natin. Public static void main. So itong main na to, guys, pangalan to ng method, okay? Yung main na yan, method name, kumbaga. Yan. Okay? Pagkatapos ng main, meron pa tayong kasunod, parenthesis, tapos merong string. Ayan. And then, box brackets, lalabas tayo, maglalagay tayo ng args or argument. Ngayon, pag-iisahin ko to. Ano ibig sabihin nito, guys? Itong parenthesis, string, tapos args. Okay, ang tawag dito ay parameters. Which is, sa ngayon, talagang hindi nyo yan maiintindihan pa. Okay? Kasi hindi natin yung pag-aaralan ngayon. Medyo nasa gitna pa yan, guys. So ngayon, medyo mahirap. Basta tandaan nyo lang muna na parameters yan. So pagkatapos nating i-declare yan, maglalagay ngayon tayo ng last na curly braces. Yan. So itong curly braces na to, guys, eto na dito sa loob nito natin ilalagay yung mga code na pag-aaralan natin. Guys, sa tingin ninyo, deserve ba ng channel na to na ma-subscribe? If oo, please guys, don't forget to click the subscribe button kasi habang nag-grow yung community na to, guys, yung channel natin is lalo kaming na-inspire na gumawa pa ng mas kapaki-pakinabang at mas madaling intindihin ng mga tutorial videos. And in return, guys, we will always try to do our best to deliver more valuable contents. Yun lang, balik na tayo sa tutorial. So ito na yung final, dito na tayo magko-code. So usually, ito yung mga nakikita natin. Common na common to, guys. Tuwing magko-code tayo ng Java, laging ganito. Public class, tapos yung class name, public static void main, tapos yung parameter. Okay? So kaya gusto ko dito simulan. Para magkaroon lang kayo ng idea kung ano yung mga code na yan. Okay, guys? Kahit na hindi pa natin yan ngayon maiintindihan kasi nagsisimula pa lang naman tayo. So ngayon na clear na natin or na-type na natin yung ating intro, kumbaga, sa Java, pag nagko-code tayo, sisimulan na natin pag-aralan yung unang pag-aaralan natin. Okay? Ang pinaka-simpleng program na pwede nating i-run as beginner. Yung tinatawag natin na Hello World. So, ano bang ginagawa ng Hello World? Yan, lagay ko dito. Hello World program ang tawag doon. Anong ginagawa ng Hello World? So, basically, pag sinabi natin Hello World, nagdi-display. Okay, nagdi-display lang siya or nag-output. Pag sinabing nagdi-display, nag-output, ibig sabihin, inuutusan natin yung program natin na i-display mo to sa screen. Yun lang, ganun lang kasimple. Okay, sa pamamagitan nun, guys, makikita na natin paano nagko-code, paano siya nagra-run, di ba? Nakita na natin kung ano yung nagagawa ng program. Pwede pala natin siyang utusan. Okay? So, simulan na natin. Paano ba tayo magdi-display? Kunyari, ito na yung intro natin lagi sa Java. Paano tayo magdi-display? So, maglalagay tayo ng system. Gusto ko tandaan ninyo to, guys, itong line of code na to. Kasi itong line of code na to, ito yung lagi natin ginagamit kapag ka magdi-display tayo sa Java. System.out.print tapos ln. Okay? Pagkatapos nyan, parenthesis, lalabas ka and then end of the statement. Maglalagay ka ng semicolon. Pag sinabi natin semicolon sa programming, parang ano yan, guys, parang
period. Kumbaga, hanggang dyan lang yung statement mo. End of the statement. Okay? So, ito siya. So, itong line of code na to, ito yung ginagamit natin para makapag-display tayo or para mautusan natin yung ating program na i-display mo nga to sa screen. So, minsan, pwede kang mag-display dyan ng message, ng warning, ng alarm, ng alert, diba? Pwede rin question. So, marami kang pwedeng gawin dyan. Kaya napakahalaga niyan, guys. Okay? Ngayon, ang una nating ipapadisplay sa kanya is yung hello world. So, maglalagay ako dito ng double quote, tapos maglalagay ako ng salitang hello world. Yan. So, kumbaga, inuutusan ko yung program natin na sige nga, i-display mo nga, i-system out mo nga, or i-print mo nga yung salitang hello world. Okay, guys. So, paano natin malalaman ngayon na talagang susundin niya yung program na nilagay natin, or yung instructions natin? So, iraran ngayon natin siya. So, yun guys, as you can see, lumabas yung salitang hello world. Okay? So, ngayon patunayan natin, palitan natin yung hello world. Sabihin natin, hi Earth. Hi Earth. Yan. So, iran natin ulit. Hi Earth naman ngayon. So, yan guys, nakita ninyo, lumabas yung hi Earth. Ngayon na napakita ko na sa inyo kung paano mag-display, okay, ng text, ng mga data na text, kagaya niyang hi Earth, hello world. Next na pag-aaralan natin guys, gusto kong malaman ninyo na hindi lang naman data na text ang pwede nating i-display or ipagawa sa kanya. Marami pa tayong pwedeng ipagawa sa ating program. Hindi lang basta utos na mag-display ka ng ganitong word sa screen. Okay guys, merong iba't ibang klase ng data or yung sinasabi natin yung text for example. Merong iba't ibang klase ng data na pwede nating ibigay sa ating program. So ang next na topic na pag-aaralan natin is yung mga data types. Okay? Ano-ano ba yung iba't ibang data na pwede nating ibigay sa ating program para i-process? So I hope guys may natutunan kayo sa video na to. And if you do, please don't forget to subscribe guys, like the video, and i-comment nyo sa baba yung mga topic about Java na gusto ninyo is matakel namin agad, or baka sakaling hindi namin mapag-aralan or magawa ng video. Comment nyo agad sa baba guys kung ano yung mga topic na gusto nyong gawan natin ng tutorials guys. Okay? Yun lang. Thank you so much for watching. See you on my next tutorial.